Samahan niyo ako ngayon gumawa ng milky chocolate rolls. Naglagay din po tayo dito ng iba't ibang klase ng toppings para magka-idea lang po kayo guys or kung ano man yung gusto nyong i-topping sa inyong rolls. Ito yung pinakabago natin ginawa ngayon, itong chocolate filling or yung chocolate fudge na palaman ng ating rolls. Napakalambot at napakasarap itong chocolate rolls na ito, kaya tara umpisahan na po natin. Ang una natin gagawin yung ating tanzong dito sa ating saucepan. Ilagay lang natin yung ating milk at saka yung ating bread flour. I-mix lang muna natin ito hanggang sa ma-dissolve na yung ating flour. Then kapag na-dissolve na, bubuksan na natin yung ating apoy. Sa mahinang apoy lang po, medium heat lang po. Then continue lang natin yung pag-stir natin o yung paghalo natin hanggang sa magiging parang paste niya siya. Etong tanzong method guys, ito yung ginagamit sa Japan para pampalambot sa kanilang mga tinapay para magiging moist at fluffy yung mga tinapay nila. Kaya ito naman yung gagawin natin ngayon para magiging moist at fluffy din yung ating chocolate rolls. Napakadali lang nitong gawin guys, mga 2 to 3 minutes lang tapos na yung paggawa ninyo ng tanzong. Ayan, malapot na yung ating mixture at parang paste na siya guys. Kapag ganito na yung texture niya, ayan, patayin na natin yung ating apoy. Then, ita-transfer lang natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Tatakpan lang natin ito ngayon ng cling wrap. Then kailangan yung cling wrap natin ay nakalapat mismo dun sa ating tanzong. Then palalambigin lang natin ito guys. Ilagay lang natin sa fridge ng mga 2 to 3 hours. Pwede nyo rin po siyang gawin sa gabi. Then kinabukasan nyo siya gamitin. Gagawin naman natin ngayon yung ating yeast mixture. Dito sa ating bowl, ilagay lang natin yung ating warm milk, yung ating sugar at saka yung ating instant yeast. Matagal ko na itong nabili itong yeast na to, kaya gusto ko siyang tingnan muna kung active pa ba yung ating yeast. Kaya ayan, lagay lang muna natin siya dito sa ating mixing bowl. Then rest lang natin siya ng mga 5 to 10 minutes. Malalaman nyo naman na active pa yung inyong yeast kapag nirest nyo siya ng 5 to 10 minutes. Ayan, makikita nyo nagbabubbles siya guys or nagbubula-bula siya. Then ilagay na rin natin yung ating egg yolk. Then, i-mix lang natin ito ng konti. Then, sunod na natin ilagay yung ating dry ingredients, yung ating bread flour at saka all-purpose flour. Ayan, dalawang klase ng flour pala yung ginamit ko dito guys. Kasi yung bread flour, yun yung magbibigay ng pagka-chewy ng ating bread. Then, yung ating all-purpose flour naman, yun yung magbibigay ng pagka-malambot or pagka-soft ng ating tinapay. Haluin lang natin ito ng konti. Then, isunod na rin natin yung ating tanzong na pinalamig natin. Continue lang natin yung paghalo natin hanggang sa ma-absorb na ng flour yung ating liquid. Kung wala pa pala kayong bread flour, pwede namang all-purpose flour lang yung gagamitin natin. Or kung wala naman po kayong all-purpose flour, pwedeng bread flour lang yung gagamitin natin. Pero doon po tayo mag-a-adjust sa liquid natin guys. Pag nakikita nyo medyo dry or medyo tuyo yung inyong dough, pwede kayo mag-add ng liquid ng pakonti-konti, 1 tablespoon at a time. Then kapag medyo basa naman or sticky, pwede po kayo mag-add ng flour o ng pakonti-konti lang din, 1 tablespoon at a time. Kapag wala natin nakikitang dry flour dito sa ating dough, ayan, tatakpan lang natin siya ng cling wrap, then arrest lang natin siya ng 15 to 20 minutes. After 20 minutes, ito na yung ating dough. Ayan, medyo elastic na siya guys. Ayan, nakikita nyo. Itong method na to, ang tawag dito guys ay autolyst method. Then, ilagay na natin ay yung ating shortening at saka yung ating butter. Pwede namang butter lang yung gagamitin nyo guys, pero mas maganda ang texture ng bread kapag hinaluan natin siya ng shortening. May rami naman ito sa Shopee guys. Pwede kayong mag-order sa Shopee or sa mga baking store. Then ito guys, gumamit ako dito ng mixer, yung hook, yung ginamit kong attachment. Then pwede nyo rin naman siyang masahin guys gamit ang inyong kamay. Pero dito medyo sticky yung ating dough, kaya gumamit ako dito ng mixer. I-beat lang natin ito ng mga 15 to 20 minutes hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Pero kung gagamit kayo ng stand mixer, mas mabilis yung proseso natin. After 20 minutes, ito na yung ating dough, smooth na siya. Then, i-check lang natin siya guys. Naglagay lang ako ngayon dito ng butter sa ating kamay para hindi dumikit yung ating dough. Ayan, gagawin natin ngayon yung ating window pane test. Kuha lang tayo dito ng konting portion ng ating dough. I-stretch lang natin siya guys. At kapag nakikita nyo hindi na napupunit yung inyong dough kapag in-stretch siya, ayan, ibig sabihin ready na yung ating dough. Kailangan nating mapasat itong procedure na ito guys para masiguro natin na malambot at fluffy yung ating bread. I-transfer lang natin siya ngayon dito sa ating isang bowl. Naglagay lang ako dito ng konting oil. Paalsahin lang natin ito guys sa mga 45 to 50 minutes or hanggang sa magdoble lang yung size ng ating dough.
Gagamit pala tayo ngayon ng cheese roll na molder. Ayan, medium yung size nito guys. Nabili ko lang siya sa Shopee. Ilagay ko rin yung link nito sa description box para in case po na gusto nyong umorder. Maganda yung klase niya guys, makapal siya. Then mag-brush lang tayo dito ng butter para hindi dumikit yung ating cheese roll. Gagawin naman natin ngayon yung ating chocolate fudge filling. I-melt lang muna natin yung ating chocolate chips at saka yung ating butter. Pwede po kayong gumamit ng dark or semi-sweet. Ayan, then continue lang natin yung pag-stir natin or pag-mix natin guys. Mahinang apoy lang or low heat lang po para hindi po masunog yung ating chocolate. Then continue lang natin to hanggang sa mag-melt lang yung ating chocolate at saka yung ating butter. Kapag nag-melt na yung ating chocolate at saka yung ating butter, patayin na natin yung ating apoy. Then ilagay na natin yung ating cocoa powder at saka yung ating powder sugar. Then, continue lang natin yung pag-mix natin, guys, hanggang sa parang magiging paste na siya. At kapag ganito na yung texture niya, guys, ayan, pwede na ito. Tatakpan na natin siya ngayon ng cling wrap. Then, kailangan yung cling wrap nakalapat mismo dun sa ating chocolate filling. Then, palalamigin lang natin to. Ilagay lang natin siya sa counter. Hindi na kailangan ilagay sa fridge or sa chiller. Sa counter lang, guys, hanggang sa lumamig na yung ating chocolate filling. Then, ito na yung ating dough. Nagdoble na siya ng size. Ipapunch lang natin siya ngayon para maalis yung mga air gases sa loob ng ating dough. Ipo-portion lang natin ngayon yung ating dough or hahatiin lang natin siya sa parehong laki doon sa ating molder na medium size. Ayan, bali 45 grams yung ginamit nating dough dito. Pwede rin 40 grams. Kung wala po kayong molder, pwede naman sa baking tray nyo lang ilagay yung inyong cheese roll. Then, bibilugin lang natin ito ngayon. Then, i-rest lang natin siya guys ng 10 to 15 minutes para makapag-relax lang yung ating dough. Tatakpan lang din natin siya ng malinis na plastic or cling wrap. Ayan, ito na yung chocolate fudge filling natin. Kapag nakikita nyo medyo nag-dry yung inyong filling, pwede po kayo mag-add ng milk. Ayan, nag-add ako dito ng 2 tablespoon na milk para medyo lumambot yung ating chocolate filling. Then, i-mix lang natin siya. Medyo mainit pa yung ating chocolate filling nung nilagyan natin siya ng milk. Then, dapat ganito yung magiging texture niya guys. Ayan, medyo malambot siya. Kunin lang natin yung una nating binilog na dough, din ilagay natin siya ngayon dito sa ating mat. Then, naglagay ako dito ng konting flour. Kung nakikita nyo medyo dumidikit yung inyong dough, pwede po kayo magdahas ng konting flour. Then, ipa-flatten lang natin siya guys. I-shape lang natin siya ng parang rectangle na shape. Then, nag-scoop lang ako dito ng chocolate fudge filling natin. Bali, 2 scoop. Small size pala yung scooper natin guys. Then, ayusin lang natin yung ating filling. Then, i-roll na natin siya. Or itutupik muna natin yung gilid natin, tsaka natin siya i-roll. Huwag din po natin masyadong nipisan yung ating dough para hindi po mag-leak yung ating filling kapag binake na natin siya. Siguraduhin din natin na nakasealed yung ating dough para hindi lumabas yung ating filling. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating molder. Then, nagtira ako ng konting space para yung pag-alsa niya guys, hindi pataas, kundi kailangan makonsume niya yung lapad ng molder natin. Dapat yung palapad yung alsa niya, hindi pataas. Then, tatakpan na natin siya ngayon ng malinis na plastic. Then, same procedure lang din dito sa ating mga natira pang dough. Naglagay din po tayo dito ng cheese. Ayan, depende na sa inyo guys kung ano yung ilalagay nyong filling sa inyong rolls. Pero yung ginagawa kasi natin ngayon guys, ayan, milky chocolate rolls. Ayan, pinapakita ko lang sa inyo na pwede natin lagyan ng iba't ibang klaseng filling yung ating cheese rolls para magka-idea lang tayo guys. Meron din pala tayo ditong ginawa na isang klase ng filling. Ayan, nilagyan natin siya ng pork floss. Ay, naglagay muna ako dito ng Japanese na mayonnaise. Then, nilagay ko na yung ating pork floss. Then, i-roll lang din natin siya. Same procedure lang dito sa ating chocolate fudge na filling. Panipisin lang natin yung kabilang dulo ng ating dough para hindi siya uumbok guys kapag ni-roll na natin siya. Para maganda rin yung pagkasara ng ating dough. Dito guys, naglagay tayo dito ng iba't ibang filling. Kaya ako dito naglagay ako ng palatandaan. Ayan, dito sa ating fork floss, naglagay ako ng fork floss din sa ibabaw para alam natin kung ano yung palaman ng ating cheese roll. Then, paasahin lang natin ito guys ng 45 to 50 minutes hanggang sa doble lang yung size. And ito naman yung hindi nakalagay sa molder. Ayan, pwede natin siya ilagay dyan sa ating baking tray.
Then, ito na yung ating cheese roll. Ayan, 40 minutes ko lang pala itong ipinaalsa, guys. Medyo mainit kasi dito sa ating kitchen, kaya mabilis siyang umalsa. Remind ko lang kayo, guys, wag po natin i-overproof yung ating tinapay para hindi po siya mag-collapse kapag binake na natin siya. Then, i-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven, 160 degrees Celsius ng 18 to 20 minutes or hanggang sa mag-golden brown lang yung ibabaw ng ating tinapay. At kapag gagamit po tayo ng cheese roll na molder, after po natin siyang mabake, guys, aalisin natin siya agad dun sa kanyang molder. Dito na natin siya palalamigin sa ating cooling rack kasi kapag hindi natin siya tinanggal agad dun sa kanyang molder, ang mangyayari po medyo magmo-moist yung ilalim ng tinapay natin dahil dun sa init ng molder natin. Pero kung sa baking tray nyo siya i-bake, ayan, hindi nyo na siya kailangan katanggalin pa dun sa baking tray, doon nyo na siya palamigin. Ayan, napakalambot ng ating chocolate cheese roll. Ayan, napalalamigin lang natin siya ngayon, guys. Then, gagawin naman natin yung kanyang pang-coating sa ibabaw. Nag-mix lang ako dito ng equal amount ng powder sugar at saka ng powder milk. Ayan, bali tagwa 1/3 cup sila. Kapag warm na yung ating chocolate rolls, ayan, i-brush na natin siya ngayon ng softened butter. Pagkatapos natin siyang i-brush ng butter, i-coat na natin siya dito sa ating powder milk at saka ng powder sugar mixture. Dito sa recipe na ito, guys, makakagawa tayo dito ng 28 pieces na chocolate rolls doon sa taga 45 grams bawat isang dough natin. Doon naman sa nilagyan natin ng cheese na filling kanina, guys, i-brush nyo rin siya ng butter, then i-coat nyo lang din siya ng granulated sugar or yung white sugar. Then dito naman sa ating pork floss na cheese roll, ayan, naglagay ako ng konting condensed milk at saka ng mayonnaise sa ibabaw. Then nilagay ko na yung ating pork floss na toppings. Ayan, titikman na natin ngayon yung ating milky chocolate rolls. Napaka-soft, moist at fluffy ng ating tinapay. Din yung ating chocolate filling. Napakasarap din niya, guys. Pwede nyo itong ipangbenta or ipangbaon ng mga kids nyo sa school. Itong dough na ito, guys, pwede nyo rin siyang gawing ensaymada. Ito naman yung ating classic na cheese roll, yung may butter at saka sugar sa ibabaw. Ayan, kung ipangbenta nyo siya, guys, pwede natin siyang ibalot dito sa ating cello sheet. Ayan, bali 9x13 yung size nito, guys. Hinati ko lang siya sa dalawa. Ito yung pang-ensaymada na wrapper ko. Then, ayan, ginamit natin siya dito sa ating cheese roll. Mas maganda kasi, guys, kung nakabalot siya ng plastic para hindi mag-dry yung ating tinapay. Then, ayan, nag-add lang ako dito ng sticker. Ayan, then pwede natin siyang ilagay dito sa ating box. Bali, 4 yung kasya dito sa ginamit kong box. Then, ito, guys, pwede natin siyang ibenta ng 30 pesos kada isang cheese roll. Dito naman sa isang box, pwede natin siyang ibenta ng 130 hanggang 135 pesos dito sa 4 na pirasong cheese roll natin. Kasama na yung costing ng isang box na ginamit natin. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.